Welcome to ABM Talk, the podcast where we explore the balance between financial literacy and personal well-being. Join us as we delve into practical strategies, expert insights, and inspiring stories that will help you achieve financial stability while nurturing your mental and emotional health. Whether you're looking to manage debt, invest wisely, or simply create a more harmonious relationship with money, our episode will empower you to take control of your financial journey. I'm Carla, and I will be your host for today's episode, which will be focusing on balancing, budgeting, saving, and spending. Amazing, right? Let's start with budgeting. A budget is our financial roadmap. It helps you track your income and expenses, ensuring you know where your money is going. The ultimate goal is to create a plan that aligns with your financial goals. Next is we have saving. Of course, if we budget, we must save, right? It's essential to prioritize saving for both short-term needs and long-term goals. Aim for at least 20% of your income. This could be for emergencies, retirement, or the dream vacation you want. Lastly is we have spending. It's easy to overspend, and mindful spending can make a huge difference. Always ask yourself if a purchase aligns with a budget, with your budget and values. Today, we invited a guest to give us advice and of course to share her experiences on how to manage money. As a teacher, she inspires, nurtures, and empowers students in achieving their dreams. One of her biggest achievements is seeing her former students successful in their own ways. She is also a loving mother of two loving sons. She is thankful for having two healthy and coping sons where they are able to support and provide the needs of her sons. And by the help of our Almighty God, she and her husband was able to mold their sons as good and responsible ones. One of her biggest achievements is being blessed by God. And little by little, they are achieving their dreams in life, such as having a healthy and loving family, providing a good and comfortable life to her family, and also being able to help people in protecting their family from financial crisis in case of uncertain circumstances to their lives because she is a financial advisor of Sunlight. Let's welcome the most active, the most supportive, and the most cheerful, and also the most beautiful advisor of grade 11 ABM. Let's welcome Ma'am Maiden Larida. Thank you for a very warm introduction. Yeah. So, kamusta ma'am? Maka-pressure. I'm okay, I'm fine. How about you, Carla? I'm okay, I'm fine. I am not nervous. Are you nervous? No, normal. So yeah, that's normal. So I love to start this episode because I know that as a student, like me, I can get more knowledge about our topic. Although I have knowledge about this, I can gain more knowledge and learn also from your experiences. So, let's start. So, what inspired you to start budgeting? Okay, so when I say budgeting, of course, that is planning. Planning about savings or spending your financial needs. So, the most important, why we need to budget or what inspired me to start budgeting, of course, para hindi magipit. Yes, it's true. All expenses must be may sariling budget. So, kailangan nakaplan yung expenses,
para yung income pasok doon sa mga kailangan mo or sa mga needs mo. Pwede rin naman sa wants if may extra yung budget. Then, so, di ba, kailangan, kahit kayo mga students, kahit kukunting baon everyday, you need to budget. You need to budget, not for the baon only, for the food only. So, kailangan talaga may budget tayo. Yes po. Then, kung mag-overspend ta, maubusan sa kwarta, and amo na mareklamo, tango, oh my God, I'm broke. Famous line. Yes. So, dapat start pa lang kamo, subong pa lang students, start na kamo sa budgeting. Yeah. Para pag abot sa time nga more finances na or more source of income na, at least little by little, you know how to budget your source of fund. Tama. So, how do you budget your monthly income or allowance? Of course, when you say budget, di ba? Yeah. Katulad Pag-plan kanina, mo. pag-plan. Oh. So, you list all your expenses. Like List mo general yan siya. Okay. So, sa pag-budget, kailangan alam mo yung your total income for the month. So, alam mo kung magkano ba talaga yung yung income, the net. Not only the net, but the gross, of course. Minus the expenses. Yeah. So, kailangan you need to list. You list all your expenses. Ano ba yung mga needs? Ano ba ang mga kailangan? So, the food, the clothing, the bills. So, kailangan mo siya. So, magkano ba yung mapupunta sa food? Sa bills. Magkano ba yung mapunta sa bills? Then, sa mga everyday needs. So, kailangan mo yan. And, of course, don't forget to save. At least may save lang. Yes. According actually sa savings, that is 50, 30, 20. 50 is for the food, the expense, then bills is for 30. Ang 20 is for savings. But at least, pag hindi makaya yung 20% from your source of income, so, baba ka sa 10%. 10% or at least 5%. So, kailangan do not exceed. Yung mga expenses, dapat hindi mas malaki compare dun sa source of income or sa income monthly para iwas utang. Pero sa bagay, kung hindi talaga may iwasan yung utang, make sure babayaran. Kasali yun sa budget. Tama. Yung pagbabayad sa utang. Sama talaga. Yes. So, how do you prioritize saving goals like emergency fund or for your travels? How do you prioritize that? Saving goals. Siyempre, bilang mother, marami talagang expenses, di ba? Of course, yes. Tapos, kailangan may gamay kagid nga i-save. May ano ka May iipit. May ipit it May nga ipit in case of emergency. mga hindi mo gina-expect expenses. Oh, yes. May makuot naman siya. So, kailangan mo siya mag-save sa goal mo. So, kung sa goal mo, kung long term, syempre long term man ang pag-save. Actually, sa amon, at isa sa way sa amon na saving, syempre wala labot sa cash, syempre para pagka next month, kung may arasang need, may mga para sa mga may makuot ka. Ang sa long term naman, pwede na siya lang dito kami gasunod sa through insurance na with investment. Yes. And that is a long term process. So habang nagadugay, ang gina-invest mo dito is nag-earn. How do you stay motivated to save? Especially for long-term goals. Siyempre, ang isang makamotivate sa aton or sa aton, especially nga mag-save, long term na siya, motivated to save. Siyempre, ang motivated ko para sa mga bata. Ay, perfect. Para kung anong mga needs nila, ma-provide, kag siyempre mahatagugin ang comfortable life sa ila. Amo na tong mga sa long term naman, ano ba ang
pwede namon mapamana sa ila. Ay, oo. Tama. Kag ano pa ang pwede ko ma-share sa iban. Diba, kung may ginano kita nga blessings, namin gid nga mag-share kita sa blessings kay mas the more kita nga gina-bless. Pag isa pa gid sa makamotivate sa akong mag-save is gusto ko bisan damo nga properties. Gusto ko gid mag-millionaire. Sinali gusto mag-millionaire ka. Yes! Yes! Oh, hindi lang 1 million, dapat more millions. Siyempre, may ko allowance weekly na 250. Marises ko, geez, sa isa na ako week. Joke lang. Talaga ba? Hindi. Joke lang. Pwede na siya sa ano. Kaya gyapon, pero syempre, kung mag-save ka, kaya din siya igasto sa isa na kaadlaw. Oo, kung wala ka sang list sang imo nga mga kailangan o kunwari amo lang ning adlaw sa subong adlaw amo lang gini nga akong gastuson. Kay pagkasunod nga adlaw may ara gid kuya sang gina-expect nga dako nga gastuson. Siyempre ang tuition, ang gatas, ang diaper, ang pagkaon, so, mga ano. So dapat dito ka mas maglaan sang imo nga budget kay bigla na lang para sina nang namin luto-luto mo tapos bigla nagpatay ang imo nga sakay mo. Feel that. Kung wala ka sa may ito ginaipit-ipit, my goodness, ihapoy ko na lang tatlis. So that's what we call budgeting. Kailangan maging mag-budget. Para sina, after a week, o amo lang ni nga week, kailangan mo magbakal sa another nga sa milk, sa bata. Ay, oo. Kung wala ka sang budget, wala ka sang may ginaipit-ipit, di ko maubos ang gatas. Timplahan ko na lang ka Bear Brand. Hindi na. Pero amo gina siya. Kaya kung gusto mo gid sa comfortable na, hindi magitambal ng comfortable. Actually, ang budgeting ng Carla, isa na siya sa stressful nga ginahimo. Stress gina siya lalo na sa mga naga-budget sa sulod sang balay. Kay most especially kung ang imo nga source of income is budgeted man. So mo na siyang kumbaga crucial siya nga part. Kay basi kung may nalipatan ka nga budgetan or kung hindi mo na budgetan itong mga unexpected nga emergencies, mga unexpected nga matabo nang dira gid ang time nga magsulod nga syempre mangita ka gid sa another isang source nga para ma-cope up na to. So paano mo naman to siya ma-cope up sa iba mo naman ang expenses? Syempre ang ano lang sila, ang solution sa iban is mag-utang. Yeah. So okay naman ang siguro sa pag-utang, sa utang ka. Wala man gid problema. Ang importante lang is kabalo ka gid mabalikid. Yes. Siyempre, amo nang pag-usapan to sa next episode. Sige. Ano to? Excited. Yes. So, how do you control your expenses when you're having a family outing? Para ma-control mo na siya, kailangan may ara ka lang gid sang pila lang gid ang budget. Kung pila lang gid ang budget mo, for example, syempre ang imo na siya kung sa amo ni nga bulan may family outing ta. So start ka na save para dira. Tapos wala labot sa nag-start ako save para dira. Mayra ka gid sa nakalaan nga budget. Na dapat amo lang gid ang i-budget mo. Pero mayra ka man sa contingency fund. Kaya hindi mo na may iwasan nga kasi may pinakalit na baklon. Amo sa ilista. Ilista mo pila ang gasolina nga nga gastuson. Layo pa lang ha, kay ga-planning ka. Hindi ka pwede mag-plan, subong ka na budget, buwas ka na malakat. Hindi dapat. Ano pa, pwede gani kung 2 months before, 6 months before. Basta before pa, prior pa gid sang imo nga, kay preparahan mo gid. Kay pagamal mo, pila ang possible nga mag-gasolina. Pila ang possible nga sa salakyan. Pila ang possible nga food, pila ang imo visitors. Kung kamo lang ang family, kung mag-overnight ka, pila ang kaon. Syempre halin sa paghalin sa balay. Hapon, merienda, ma-overnight pa o sa morning. Budget mo na ang imo pagkaon, lista mo gid. Kag kung ano ang pagkaon. Yes. Kunwari, kung gusto niyo magsugba-sugba o pila ka kilo. Pila ka kilo nga isda, pila ka bilog nga tawang mag-upod. Pila ka bilog nga maamo sina. Diba? Tapos, pagkaano sina, pila ka sunod sa pangapi naman, sa pamahaw naman, ilista mo to siya. Then,
syempre mag-search ka about sa imo katuan. Oh. Pila ang entrance fee, pila ang cottages or magwa pa ka mo sa room. Pila na siya. So, dapat nakalista gid. Tapos sa paglista mo to dayon laanan mo kung pila to ang total sa budget. Tapos dapat may extra ka gid. Siyempre. May good line man Na magdala ka nga insakto. Kay karon kung may nagyantin nyo dara nga ay manalipat na sila. Pero mas namigin nga pag abot gani sa outing naka-plan gid ko, nakalista gid. Prepared gid ako. Tapos dapat tong imo nga i-prepare nga budget itong pasok man sa imo nga budget. Oo, kay buday man nga magpasubra. Kay basta maubusan na kwarta. Tapos pag about gani sa lagaw, if possible, limited sa ibang inutunan. Amo na nga daw ako, do medyo hindi ko masyado kung sa mga outing-outing ko talagsalakay. Siyempre, kailangan dito na-budgetan mo dito. Hindi itong hindi ko nakikitaan. Hindi na siya dito. So, what advice do you have for someone who's trying to lessen their spending? Okay, so in terms of spending, we need to prioritize our needs. Yes. Sa pag-spend ha. For example, sa pag-grocery. Para ma-lessen mo ng imo nga spending, dapat sa balay pa lang, lista mo na. Imo pang baklon. Ilista. Tapos kung anong kailangan ko, di ba? Kung anong mga kailangan. Tapos butang mo pag ida kung pila ang quantity ha. Kunwari, isa lang katusina nga mo ni. Isa lang ka mo ni. Isa lang ka mo na. Pag abot dito sa groceryhan, hindi maging impulsive buyer. Yes. Anong meaning sa impulsive buyer na? Ay, ito namin siya. Ay, ano namin siya. Tapos nang wala pagigalato sa presyo. Wala pagigalato sa presyo. Pagkatapos, wala pagig gali sa listahan. Tapos daw late mo nang may listahan, gali ko. Di alangan anun mo to. Gani, ano pulos ito? Okay lang kung daw more ang extra. May budget ka nga. May ara ka sa budget for extra. Pero what if budgeted siya? So ano na? Pagkatapos, pag after da yun sina, so kailangan mo man kung itong once, medyo iulihigit ang ama ng elementary pa lang, ipagtudloan na kami nga needs than wants. Yeah, tama na. Mas nagtatak lang sa akon sa grade 9. Kay, syempre ang grade 9 economics, so needs than wants talaga ako. Students. Also, for a student, what could you advise to lessen their, their spending? Okay. So, most especially sa savings. Sa mga estudyante. Sa students, ang baon, hindi lang siya para sa pagkaon. Diba? For example, 20 pesos. Ano man gina ang average or 25, 30 pesos na baon ninyo. Maglaan ka mo sa pila lang ang kaunon nyo. Kaya sa bagay, kay 5 nga pagkaon, kag sa cheese nga pagkaon, the same lang man ang inyo katuan, busog ka mo. Diba? So sa 5 nga food, kung may baon ka mo nga water, mas mayo. Kag syempre, ang diri sa inyo, diba, pila lang man ang amot nyo. Okay, so sa mga estudyante, di ba, 20 pesos. Maglaan gid ka mo sa maski 20%, 10%, 1%. Maski, kunwari sa 25, maski 5 na lang. Nga ibalon. Ay, iipit. Kung araw-araw matimo ka, kuripot gastos. Pwede man kung carry sa 25, kung carry mo ang magastos ang 5 lang, kahit siyempre may panyaga ka man niya, damo-damo mo baon nga kanon kag sudan, tapos hindi ka na mag-recess pagkahapon. Ang inyo diri nga tubig, ginaamutan nyo man, di ba? So, okay na. So, at least sa isa ka adlaw, may ara ka mo sang 20 pesos, kung 5 pesos lang. Pero kung daw medyo, daw, utang ta sa 15 ang imo nga magastos sa food. Ang 10 for savings. Mas nami abi na nga estudyante pa lang kamo, start na kamo save, practice saving, practice ang budget, kay para at least pag abot nyo sa real world na gid nga kamo na mismo ang naga-income, kabalo na kamo sa inyo nga mga pag-budget.
sa inyong pag-save. Kailangan nyo mag-save. For example, may biglaan nga amutan. Hindi na kamo mangayo sa parents nyo, may savings ka. Or may bigla nga, uy, mabakal ta sang among sini, need ta, ay pareha sini sa inyo, di ba? May ara ka mo sang amutan sa among nga subject, kailangan nyo sa printing, so hindi na kailangan mangayo. Dako na siya nga bulig sa inyo nga parents nga ng mga ginagmay nga mga expenses like sa mga printing, may backlog na musini nga para lang diri nang dako na siya nga help sa ila nga hindi na kamo mangayo. Kay nga ang baon nyo adlaw-adlaw nakabudget na po na sa mga parents. So kailangan nyo press na kung may, di ba, in case ang may kailangan ta mag-extend sa aton nga bulig, di ba, gahatan kita. So, mas namin man ang nag-share ka kung may blessing, may harap ka sang savings. Tapos, hindi magbakal sa hindi kailangan. Number 1 yun. Sa mga estudyante. Tapos, i-align nyo ang inyong budget for the day kung ano lang ba ang kaya. Less ang savings. So, itong nabilin after you save. Mas namin hanggat bata pa, practice na kamo sang save. Practice na kamo sang budget. Kaya nga, ano na siya abi, hindi na siya dali nga bagay himuon. Dira kita nagka-failure sometimes. Yes. Pag hindi ta na practice, pag wala kita sa skills of budgeting, kag skills of savings, kay skills man na siya nga kailangan i-learn. Amo gina siya ang pinaka-crucial, pinaka-budlay, kag sa school. Maski sa inyong mga estudyante, kaya syempre may mga kailangan ka mo mga biglaan niya, mga nang nakasave ka gani, pero kailangan man siya magasto. Di ba? Kag ang savings mo gamiton mo pud sa tarong. Eti syempre ging ano muna Di pa nga budlayan. budlayan. Doging I climb every mountain and swim every ocean. Doging tunlan mo na siya sa So, what is the biggest financial mistake you've made? Damo. Meron, yung biggest, o yung ano na lang, yung something makatuon kami. Siguro, about sa financial, naging impulsive buyer man ko sa to. Siguro tong single pa ko, wala pa ko sang may ginaanhan. Then, syempre, tapos daw, yung baliwala ko ang savings. Kung malangya ko, gasusuno. Ano pala na, tapos next na tayo madawat mo kung gyapon. Hindi ko siya na priority. Wala ko na practice actually. Na amo na nga, kailangan i-practice mo siya para masanay na kamo. So, ano siya, budlay. Nga daw late ka na ng practice. Kailangan mo mag-adjust. Kailangan mo i-discipline. Self-discipline din siya actually. Tapos kung at least kung mayara ka na sa siguro ang learn ko dito is ang time nga nang nabuo na ko sa pamilya ko dito kung lang ay kailangan mo ganit may savings in case of emergency mayara ka kung gusto kung wala hindi makuha kasi siguro naka-invest ako sa business nga nang hindi na mo natutukan. So sunod kung mag-business ka mo sa sunod, may chance pa ginawa ka mo. Make sure nga nang ikaw mismo ang magtuto. Tapos nang naka-plan din siya. Nang mayara ka mo may long term kami sa to, kaya lang nang may sudden changeover sa din. So napabayaan na. So ang capital wala din i-raise din siya. So, sayang. So, kailangan invest wisely. Tapos, subong pa lang, start budget, start save. Ay para mas mayong, mas aga pa, mas masanay na kamo, mas namin. Tama. So, what could you advise sa mga students or pwede man sa tanan regarding with the budgeting, saving, and spending or sa financial na lang? Ano ang ma-advise mo? Kailangan mag-plan kagid. But before that, kailangan meron ka mong source of income para may budget ka Good life siguro kung nag-plan ka pero wala din kung mag-work. Tapos, kung gusto mo git sa pag-abot sa finances, hindi kita mag-rely sa isa lang ka source of income. If possible, kung may ara ka na daan sa isa ka source of income,
mangita ka pa sa another one na source of income para amo naman to mag-cover up kung ano pa ang mga kailangan mo. Tapos kung syempre may mga expenses ginan kita, di ba? Listahon. I-budget siya. Listahon siya. Tapos you try to save maski gamay, at least may ara. Gamay lang gid. Then kung may long-term goals, abuton gid siya. Kaya amo to ang makamotivate sa imo tong imo nga goal nga travel abroad. For example, gusto ko ang mahatag ko ang comfortable life sa akong pamilya. So, mga long-term goal mo. Tapos, iwasan gid ang mag-spend too much. Yes. Iwasan gid siya. Then, be responsible and self-discipline din. Para ma-achieve natin ang financial literacy. Tapos, you try to invest. Oo, try to invest sa mga bagay nga pang long term. Ako diin, may gina-expect ka sa sunod na imo nga magiging. So, invest talaga para like, hindi man niya, sige ka na lang gasto, batin sa kwarta gasto, may araw man sang saving and investing. Naka-save ka, pwede man nga ang imo nga savings i-invest mo. Kaya at least ang imo nga savings nga naka-grow. Siyempre, amo na naman siya ang storyahanta sa next episode. Investing! Bongga. Yes, so, mapaisip na lang talaga ako na what if, na lang po, butiki na lang po sa, butiki na lang po sa dingding. Butiki ka na lang kaibigan mo lang. Para mag-iwas sa mga gastusin. Ay, lamok na lang, ba't busog ka na? Perfect. So, we must know the importance of budgeting, saving, and spending. So, these three pillars are the main of how would we achieve financial literacy. So, we must know these three kay if we don't know the budgeting, spending, or saving, wala. Like, we won't achieve the financial goals we are aiming. So, thank you for the advices you've shared for us today. I hope that our viewers have an idea now how to budget, hopefully, spend, and save money since we've discussed it earlier, and I hope that they will apply it for themselves, and hoping that they will be like they listen very well and they say, yes, just watching this episode makes me want to save more and budget my money and also like invest. Like they should from you. Maski sa sarili ko, i-apply ko man. Oo, i-apply Actually, as your host too, kailangan ko man siya i-apply. Pero syempre, goods na ko na sa spending. Ako man ko sina. Yes, goods na sa spending. Kaya ko maging kuripot. Kaya ko man mag-overspend niya, hindi maayo. Amo ginakaya ko man. So, pero, mag-balance si budget at si save. So, as much as possible, we must avoid to overspend. Dahil, number one talaga yan siya na magpapasiba ng ating budgeting. So, for our guest, Ma'am Den. Yes, thank you for joining us today. Thank you for inviting me. I know na very busy ka talaga and you really had time na mag-storya dito sa amon subong. So, para sa inyo. So, to wrap it up, remember, a solid budget helps you save more and spend wisely. Join us next episode as we explore investing. Thank you for tuning in. Bye!